ilalabas po ng Senado, especially ng Blue Ribbon Committee. Approve yan ni Senator Tito Soto, Senate President, at ang Chairman Ping Lacson, ang kahit na sinong politiko sa Kongreso, sa Senado, mga dating congressman, dating senador, at kasalukuyan ng mga congressman at senador. Yan po ang gagawin nitong Soto-Lacson tandem. Ilalabas ang lahat. Kung yung mga gunita doon po sa tatlong hearing ng Blue Ribbon Committee under Marcoleta, ang lumabas lang doon pangalan ay pangalan ng mga congressman. Pero walang lumabas kahit na isang senador o kahit anong pangalan na senador. Ngayon, dahil hawak na nga po ni Soto at Lacson ang CCTV record doon sa sinasabing pinuntahang opisina ng isang senador na may kaugnayan tungkol dito sa graft in corruption, nagdala ba ng pera? Kung ano man ang ginawa sa opisina, okay, ay ilalabas po. At kung anong pangalan ng opisina, kung kaninong opisina ng senador ay ilalabas po yan. Dapat lang. Ngayon po ang pinag-uusapan ay si Jingo Estrada at si Villanueva pa lang. Wala pa hong opisyal na iba pang pangalang lumutang na mayroong kaugnayan dito sa scam na ito. Talaga pong scam ito. Talagang nakawan po ito. Talagang binaboy nila ang pera ng taong bayan. Pinagsamantalahan ang ating mga mamamayan. So dapat lang ilabas. Nasusubukan po ang pagiging investigador, dating pulis, dating PNP chief, itong si Lacson, na approve naman ng Senate President. In other words, iba ang magiging dating pala ng Blue Ribbon Committee under Lacson kumpara doon kay Marcoleta na pinagdudahan na parang pumapabor doon sa Diskaya. Dahil hindi pa nga tapos yung hearing, kaagad nirekomenda niya sa DOJ na maging state witness. Wow! Hindi yan dapat state witness. Dapat kalaboso yan. Dapat kinukulong yan. Dapat binabawi ang lahat ng kayamanan niya. Kasi siya naman ang umamin na siya ay nagkapera at yumaman, naging bilyonaryo dahil sa pagpasok sa mga kontrata sa national government mula ng 2016 hanggang 2025. O di ba? At yan din pumutok ang mga balita ng Ghost Project at saka substandard. At alam naman, nakita naman na napakaraming mga mamahaling sasakyan, building, at kung anong napakaluhong buhay. O di ba? Pagkatapos gagawin yung state witness, bakit nagmamadali si Marcoleta na i-rekomenda sa DOJ? Ano sabi ng DOJ? Hindi pwede. Dapat ang state witness muna ay hindi pangunahin o principal suspect. Dapat kung sinagnakaw, magbalik muna ng kanyang mga ninakaw at hindi siya principal. Maaaring kasapatan. Dating dito kasama sa mga principal yan. Dahil pinakamalaki ay siyang ba namang company, ang under ng kanyang construction company. O di ba, napakalaking pera na nakuha niya. So, yun ang kaduda-duda. Bakit nagmamadali? Matapos mabanggit ni Diskaya family, ng Diskaya family na 2016, nag-umpisa yung kanilang project sa gobyerno. Biglang gagawing state witness. Hindi ba lang itinanong kung anong nangyari doon sa loob ng 6 na taon, 2016 hanggang 2022. Gusto ng pagtakpan. Ayan ang hindi maganda. Kaya nakita ngayon ng Lacson-Soto tandem, iibahin natin ito. At yan ang kabang-abang. Walang itatago. Kahit na sinong politiko sa nakaraang gobyerno at ngayon ay papangalanan po ng Blue Ribbon Committee. Aabangan natin ito. Dapat ilabas nyo lahat. Naglabas na kayo ng 18 o 20 congressman. Ako naniniwalang hindi yun lang. Marami pa. Kasi 300 ang congressman. Ako naniniwalang kung hindi man lahat, majority ng mga yan ay may mga project. Hindi naman magko-congressman yung mga yan kung walang hawak na project. Hindi magko-congressman yan kung sweldo lang aasahan ng mga yan. Kahit mga senador. Sila gagastos ng bilyon o daang milyon sa eleksyon. Tapos ang kaya lang bababawi, sweldo lang. Kalokohan yun. Pinaglululoko tayo. Talagang may racket yan. Lahat ng project halos pinakikialaman nila. Lahat ng pagkakakitaan sa gobyerno, sumasabit yung mga yan para makabawi. Lahat ng pagkaibigan, i-rekomenda sa posisyon. Lahat ng kaibigan kontraktor, itutulungan para makakuha ng kontrata. Ganyan ang racket ng mga yan. So bakit 20 congressman lang? Marami po. Noon at ngayon. Yung iba dyan, expired na yung term. Yung iba naman, bumalik lang dito ngayon. Pabalik-balik lang naman sila dyan. Yung iba nag-local na.
pangalanan lahat kung totoo. Yan ang gusto ng taong bayan. Kaya nga magrarally na at nagrarally na. Marami na mga plano ng taong bayan magrally tuloy-tuloy para ipakita na itong kailang galit, sama ng loob. At tulad ng sinabi ko, sabi ng Pangulo, okay lang, huwag pipigilan. Karapatan ng mga demonstration na mamamaya mag-demonstrate para ihayag ang kanilang galit dito ho sa nangyaring pagnanakaw sa ating pera. Ayan po yan. Okay? So, tingnan natin kung ano po itong mga... Naku, ito pala yung dahilan kung bakit na-involve sa corruption itong mga district engineer. Dati po kasi, lahat ng project na dumadaan sa district engineer, subject yan para approval at ang may control yan, headquarters, yung headquarters ng DPWH. Ito pala, ang makailan lang, ang mga nakanang administrasyon, ay pinayagan na pag 100 milyon ang halaga ng project, ang district engineer lang ang magde-decide ng project. Ilan daang project, ilan daang milyon at ilang project ang dumadaan sa district engineer, kaya lumaki ng bilyon hanggang trilyon. Isip, napakaswerte ng district engineer. 100 million project, ang halaga ng project, ikaw na lang magde-decide kung itutuloy o ikaw ang may control lahat. So, magkaroon 10% yan, magkaroon 20%. Ay ilang 100 million sa dami ng project sa isang district engineer. Napakarami po yan. Kaya nga bilyon eh. Yung palang ibinigay. Bakit ibinigay? Yung ganong kapangyarihan. Hindi na mo monitor ng headquarters. Tapos mag-reports ang mga district engineer at regional director, kumpleto na yung project, yung pala naman wala pang nasisimulan. Nakatiwangwang yung lugar, sasabihin tapos na, complete na, tapos maninigil na. So yung district engineer siya ang de-decide doon sa 100 million project, siya rin na magde-decide kung kailan babayaran, magkano babayaran, at ang pagre-release, lahat ng dokumento nasa kanya. Yan ang tindi. Inabuso, nagsabuatan. Kasabuatan ng district engineer, kontraktor at politiko, kaya naman pala, bilyon-bilyon ang ninakaw sa atin. Bakit ginawa yan? Dapat din imbestigahan sino nagbigay ng authority ganyan. Dapat hindi yan pinagkaloob dahil inabuso. Di ba? Yung insertion, isipin mo kung bawat congressman maglalagay ng 100 million insertion, ay ilang congressman yan? Senador maglagay din ng insertion, ilang senador yan? Pag pinagsama-sama mo, pag in volume, billion, trillion, tapos district engineer lang magde-decide. Wow! Di talagang binigyan nyo ng tulay para maging corrupt ang district engineer. At inabuso, nag-take advantage naman ang district engineer. Hindi ko nila lahat, pero nag-take advantage sila doon sa kapangyarihang ibinigay kung sino nagbigay niyan. Yun ang nangyari sa ating bayan. Dapat monitor at control and supervision ng Office of the Secretary. Pero nawala na yung kailang authority ganyan dahil pinagkatiwala sa mga corrupt district engineer at regional director. Naloko na. Kaya dapat ho talagang lumabas ang lahat ng pangalan. Kung makukulong at kung kailan, hindi natin alam. Pero dapat may makulong. Higit sa lahat, dapat bawiin yung pera ng bayan na kinangkam nila, hindi naman kanila.